Ika-5 pulis ko, kadugo ko, blood donation drive ng Aklan PPO, isinagawa ngayong araw. CSU, ASU at Acalco, tinalakay ang posibleng pag-deploy ng electric vehicle sa Boracay. Rotary Club of Metro Calibo, nag-renew ng partnership sa mga katuwag na organisasyon. Buhawi, na nalasa sa Santa Cruz Occidental, Mindoro, mga bubog ng kabahayan, tinangay. 46 na kabahayan, natubok sa sunog sa ilalim ng Culiat Bridge 2 sa Quezon City. Magandang hapon, Provincial Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, July 13, 2026. Isinagawa ngayong araw, July 13, ang ika-5 pulis ko, kadugo ko blood donation drive ng Aklan Police Provincial Office. Itinuturing ng mga bayani ang mga kapulisan ng Aklan Police Provincial Office at mga sibilyan matapos na matagumpay na nakapag-donate ng dugo sa isinagawang pulis ko, kadugo ko ngayong araw. Isinagawa ng Aklan Police Provincial Office ang ika-5th Pulis ko, kadugo ko blood donation drive bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations Month ngayong araw, July 13, 2026. Today, we gather as one, united in fulfilling our moral obligation and our shared commitment to preserving life. Through our Police Ko, Kadugo Ko bloodletting program, we come together with one purpose: to extend compassion, inspire hope, and give the priceless gift of life to those who need it most. To our Aklan PPO personnel and every volunteer donor, your willingness to donate blood is a noble act of selflessness. Every unit of blood you give represents another opportunity to save a life and offers hope to patients and families facing medical emergencies. Nagsimulang aktibidad alas 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 12 ng tanghali sa Camp Pastor Martilino, New Busuang, Calibo. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan Police Provincial Office, na target nila na makalikom ng 100 na blood units. Makarama may aton nga bloodletting activity kung siin nga ni entitled daya nga Pulis Ko, Kadugo Ko. So daya nga ma'am is in relation sa aton nga 31st nga Police Community Relations month naton, ma'am. Target naton kara is 100 kasi may aton na bikara nga history nga nakaabot kita 150 nga mga donors. Do involved di kara ma'am is inaro aton nga syempre mga police uniformed nato no nga personnel, and then may mga volunteers kita from different sectors ina di kara atong mga force multipliers, may mga barangay tanod ban kita iya, mga bipat and other volunteers naton nga katuwang namon sa PNP para ipatigayon do daya nga programa. Ang aktibidad ni ito ay bilang bahagi ng Police Community Relations Month. Pinasalamatan naman ni Police Captain Ayon ang lahat na nag-donate ng dugo at mga partner nito. Yes ma'am, aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron atong Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Indico Ramos, gusto nga magpasalamat una-una sa mga volunteers nato no, sa mga partners naton nga mga civilian, akibahan do mga force multipliers ag mga volunteers halin dun sa mga 17 municipalities naton ma'am no nga nag-agtugid sandaya as far as Malay may katon ma'am nag-participate Buruanga, Altabas nga to, Libakaw. So bisan mga magayo nga mga municipalities may agto iya, and syempre aton nga mga kapulisan nga napatunayan naton nga despite sa aton nga trabaho hay iya sanda tao it extended nanda nga serbisyo sa aton nga mga pumuyo, and syempre may mga partner agencies kita naton kara ma'am no iya daya nga raro do gid naton kara is aton nga Aklan PPO pag PTD, syempre sa pamuno do ni Police Lieutenant Colonel Ariel L. Nacar, retired yun si Sir nga ron, but however imaw ra aton nga chairman gihapon it pag PTD, and imaw at the same time
makarado provincial warden naton. And then syempre ro Aklan Baghay Incorporated nga si Dr. Joanna G. Guarin do president karon ma'am nga sandagit aro katuwang naton kara 4-5 years nga ginapinatigayon naton do daya nga programa. Syempre ro Philippine Red Cross sa pamuno do ni Ma'am Mary Jo Galion, chapter administrator naton, and then do aton nga Kalibo Municipal Health Office naton nga si Dr. Abby Rose Yebantang, imoro aton nga rural health physician. Iya man di kara ma'am do aton nga Rotary Metro Kalibo naton ma'am no, nga sa pamuno man do ni Ma'am Melrose Lan. So, syempre ro, mga partner agencies naton, iya di kara, kamo nga mga media partners naton, gapasalamat ma'am daton karon nga provincial director sa what sawa ninyo nga suporta sa aton nga programa it aton nga Aklan Police Provincial Office. Samantala, ayon naman kay Mary Jo Galion, Chapter Administrator ng PRC Aklan Chapter, na mahalaga na mag-donate ng dugo para makatulong sa mga taong nangangailangang salinan ng dugo sa probinsya ng Aklan. Oo, importante gid ra duyel ngani nga kinahanglan it atong mga igmanghod nga magkaroon it blood no para just to survive. So kinahanglan gid naton nga magkaroon kita it abo nga mga donors no or partners nga mag-donar makaron it daya nga dugo agoda magiging stable da atong supply, ma-maintain naton the availability it blood para every time nga magkinahanglan da atong mga igmanghod it dugo para sa transfusion to help them survive. Hay kinahanglan gid naton nga makalikom kita it abo nga stocks it dugo. Mula dito sa Aklan Police Provincial Office, ako sa Archie Briones at ito ang Kalibo Cable News. Upang isulong ang isang malinis at epesyenteng daloy ng trapiko sa isla ng Boracay, nagsagawa ng pagpupulong ang Cagayan State University, Aklan State University at Aklan Electronic Cooperative sa pagde-deploy ng electric vehicles. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chudosio. Nagpulong ang mga opisyal ng Cagayan State University, Aklan State University at Aklan Electric Cooperative Incorporated upang talakayin ang posibleng deployment ng mga electric vehicle na binuo ng CSU sa isla ng Boracay. Isinagawa ang exploratory meeting noong Hulyo 9 sa CSU Caric Campus kung saan ipinakita ng Electromobility Research and Development Center o EMRDC ang iba't ibang makabagong electric transport technologies ng universidad. Kabilang dito ang electric tricycles, battery swapping technology, electric tourist tram, electric public utility bus, e-golf cart at electric multipurpose boat. Layunin ng inisyatibang ito na pag-aralan ang posibilidad ng paggamit ng mga environment-friendly na sasakyan sa Boracay bilang bahagi ng pagsusulong ng mas malinis, epesyente at napapanatiling sistema ng transportasyon. Matapos ang pagpupulong ay binisita rin ng mga delegado ang EMRDC upang personal na makita ang research and fabrication facilities ng CSU na patuloy na nangunguna sa pagpapaunlad ng mga makabagong electromobility technologies sa bansa. Raymar Chudosio, Kalibo Cable News. Nag-renew ng partnership ang Rotary Club of Metro Kalibo sa mga katuwang na organisasyon. Formal na nirenew ng Rotary Club of Metro Kalibo ang kasunduan nito sa mga katuwang na organisasyon para sa Rotary Year 2026 to 2027 sa isang ceremonial signing na ginanap nitong Hulyo 10. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan ang Aklan Trickers sa pangunguna ng co-founder nitong si Richard Kahilig, Infant Jesus Academy Kalibo sa pamamagitan ni Principal Janet Guzman at RLB Law and Associates sa pangunguna ni Project Alak founder Attorney Ronnie Phil Barrios. Naging saksi sa paglagda ng kasunduan si Rotary District Governor Carlo Joseph de la Cruz kasama si Rotary Club of Metro Kalibo President Leo Franklin. Ayon sa Rotary Club of Metro Kalibo, ipagpapatuloy ng mga partner organization ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa pagpapaunlad ng komunidad at kabuhayan, pagpapalawak ng akses sa batayang edukasyon at literacy, at pagsusulong ng mga inisyatibang nagtataguyod ng kapayapaan. Inaasahan ng mga katuwang na organisasyon na magbibigay daan ng pagpapatuloy ng kanilang ugnayan sa mas maraming programang makikinabang ang mga komunidad sa Aklan. Archie Briones, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako hinagahay. Katagamad ah. Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet.
Magkalibol-libol na kasi. Sa balitang probinsya, kasabay ng pinalakas na epekto ng habagat nitong linggo, isang buhawi ang nanalasa sa Santa Cruz Occidental, Mindoro na nagdulot ng pinsala sa ilang mga kabahayan sa lugar. May details sa baliting yan, si Andy Narce. Lakas no. Lakas. Yan ka, patay. Yan. Yan. Uy. Nagdulot ng takot sa mga residente ang isang buhawi na nanalasa sa Sitio Dungunan, Barangay Casagwe, Santa Cruz Occidental, Mindoro nitong linggo. Sa kuhang video, makikitang nagliparan ang mga yero at iba pang bahagi ng kabahayan habang umiikot ang malakas na hangin. Ilang bahay ang napinsala matapos tangayin ng buhawi ang kanilang mga bubong. Nakaranas ng masamang panahon ang lugar dahil sa pinalakas na epekto ng habagat na patuloy na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan at bugso ng hangin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente habang patuloy namang tinataasan ng mga lokal na otoridad ang lawak ng pinsalang idinulot ng buhawi. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News. 46 na kabahayan ang naabo matapos sumiklab ang sunog sa ilalim ng Culiat Bridge 2 sa Quezon City nitong Sabado ng gabi. May details sa balitang yan, si Liza Rosales. Matagal na baka sumabog pa yan? 46 na kabahayan ang natupok matapos sumiklab ang sunog sa ilalim ng Culiat Bridge 2 sa Barangay Bahay Toro, Quezon City nitong Sabado ng gabi. Mabilis na kumalat ang apoy kaya itinaas ang sunog hanggang ika-4 na alarma dahil sa lokasyon nito at sa dami ng mga kabahayang nasa ilalim ng tulay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 37 fire trucks at 4 na ambulansya ang rumisponde bago tuluyang naapula ang sunog bandang alas 11 ng gabi. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Ilang residente ang nagsabing wala silang naisalbang gamit dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, habang ang iba ay nawalan din ng mahalagang dokumento. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog, habang nananawagan ng tulong ang mga pamilyang nawalan ng tirahan. Liza Rosales, Kalibo Cable News. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa iyong panonood. Ito sa Richie Briones at ito ang Kalibo Cable News.